Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, July 5, 2026, patuloy po nating minomonitor ang super typhoon na nasa labas ng ating bansa. Super Typhoon Bobby at tatawaging Super Typhoon Inday kapag nasa loob ng ating bansa sa mga susunod na linggo. Aalamin ho natin ang magiging direktang epekto nito, pati na rin ang mga lugar na maaapektuhan at maitataas sa wind signal number 1 at kung tataas ba hanggang signal number 5 dahil ito'y ganap na category 5 na bagyo. Aalamin din natin ang muling pagbabalik ng habagat o mas pinalakas na habagat dahil sa magiging epekto ng super bagyo sa mga susunod po na mga araw. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, subscribe at i-share po ang ating weather update para malaman ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lagay ho ng ating panahon. So magpo-focus tayo ngayon sa super bagyo na minomonitor natin. Makikita nyo sa ating screen ang iba't ibang weather models na ating ginagamit. Ang nagiging epekto po ngayon ng Super Typhoon Bobby, international name po, sa Guam ay talagang matindi. Ang Guam po kasi ay direktang tinamaan ng pinakasentro at pinakamata po ng bagyo. Kaya matindi ang nagiging epekto. Ganon din ba ang magiging epekto nito sa bansang Pilipinas? Dinouble check ho natin sa tinatawag natin na track forecast po ng super typhoon at hindi naman ito nakikita na magkakaroon ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass. Iba po yung direktang paglandfall ng bagyo doon sa epekto ng trap or extension po ng hangin ng bagyo. Ibig sabihin, yung naranasan pong matinding epekto ng Guam diyan sa super typhoon po na Bobby o super typhoon Inday hindi mararanasan ng bansang Pilipinas. Pero dahil sa lawak ng sirkulasyon ng hangin nito nga pong super typhoon na ito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan o malalakas na hangin dahil sa extension ho ng kanyang hangin. Sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa, ang lokasyon po ngayon ng super typhoon Bobby o super typhoon Inday ay 2,855 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay po ang hangin na 205 kilometers per hour, category 5. Super typhoon po ito at may pagbugso naman na 250 kilometers per hour. At ang pagkilos naman ho ay pa-westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Mabagal ho ang pagkilos nito kaya asahan ho natin na kapag pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility simula July 8, 2026 ay dahan-dahan po itong magkakaroon ng impact o epekto sa malalapit na area dito sa bagyong ito. Kasama dyan ang Eastern Visayas, ang North Luzon, Central Luzon, ang Bicol Region, yung mga lugar ho na yan. Babanggitin at iisa-isa ho natin yan. Kung makikita ho ninyo, ito pong Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday ay tutumbukin po ang bansang Taiwan at papunta po sa Southern Japan. Diyan niya yung tutumbukin. Pero dahil po sa lawak ng sirkulasyon ng hangin nito o yung pinaka-radius, yung umiikot ho dito sa bagyo, maaapektuhan po ang malaking bahagi ho ng ating bansa. Kayang sakupin po ng radius o lawak po ng hangin nitong bagyong super typhoon po na ito ang malaking bahagi ho ng Luzon dahil sa lawak ng radius niya. Maapektuhan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at maaabot ng trap ang ilang bahagi po ng Mindanao. Dahil nga po, ngayong araw po na ito ng linggo, hindi natin masyadong nararamdaman ng epekto po ng super typhoon at naka-monsoon break din tayo. At eto po marami nagtatanong sa atin, start po ng July 8, papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon. Mararamdaman naman ang epekto nito sa pagitan po ng July 9 hanggang July 15. So sa pagitan ho ng area na yan, unti-unti nang mawawala ang epekto ng easterlies at babalik naman ang epekto ng habagat na mas malakas. Balikan ho natin ang banta ng super typhoon at saglit nating alamin ang ano nga ba ang pinaka weather condition o forecast weather condition natin ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, meron po tayong easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Pero yan ho ay pansamantala lamang. Sa area po ng Cagayan Valley, sa may Bicol Region, Eastern Visayas
Aurora, Quezon at Dinagat Island. Ngayong hapon po ng linggo, asahan po natin ng maulap na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa banta ng easterlies. Ang easterlies ay agad din mawawala pagpasok po ng super typhoon sa mga susunod na mga araw. Gayon din sa area po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado at mag-ingat din sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms po natin may dalawang kategorya. Merong mahina at merong severe o yung mas malakas po na thunderstorms. Ngayon naman, papaano naman ang mangyayaring pagbabalik o papaano lalakas ang habagat sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa? Ganito po ang senaryo na mangyayari. Karaniwan ho kapag July month natin, ang mga bagyong pumapasok ay nagre-record o hindi po ito direktang tumatama o tumatawid sa ating Philippine landmass. Pero merong mga bagyo na tumatawid pero mahihina. For example, ito pong naunang bagyong Henry na tumawid po sa ating Philippine landmass, hindi ho ganong kalakas. Ganap na tropical depression, category 1, mahinang klaseng bagyo pero nagbigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ho ng Bicol region, malaking bahagi ng Luzon, at hindi naman pumasok sa pagiging super typhoon. Etong malakas naman na super typhoon na paparating ay hindi naman nakikitang maglalandfall sa ating Philippine landmass o tatawid sa ating kalupaan. Magre-record pero dahil sa sobrang lakas po ng kanyang hangin, mahahagip ng kanyang extension ng hangin ang Eastern Visayas, Bicol region, Central Luzon at extreme Northern Luzon. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin yung mga lugar po na mahahagip o madadaanan po ng sirkulasyon ng super typhoon na yung paparating po na super typhoon Inday. Ito po unahin na muna natin ang parte po ng Eastern Visayas dahil usually ang mga bagyo nang gagaling po sa silangan ay una pong naapektuhan ang Eastern Visayas. Yung mga lugar ho na babanggitin ko, maging alerto. Mas maganda na ho na nakahanda tayo. Kasama po sa maghanda at maging alerto ang Biliran, Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Dahil nga po ang magiging epekto ng super typhoon, hindi man yung pinakamata o pinakasentro nito, yung traffic station ng kanyang hangin ay magiging malakas. Yung mga lugar sa Eastern Visayas na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. At etong super typhoon ay tataas po ng kaunti, maaapektuhan pa rin ito. Magiging apektado pa rin ito ang Central Luzon. Kasama ho dyan ang Aurora, ang Bataan, ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at ang Zambales. Yung mga lugar na binanggit ko na yan, marami ho dyan, mga low-lying areas o mababa yung mga lugar at prone po sa mga pagbabaha. Kailangan maging alerto dahil itong super typhoon, hindi man ito magkakaroon ng direktang paglandfall pero yung magiging epekto nito ng traffic extension ng kanyang hangin ay mas malakas. Tataas pa po ng konti ito bago lumawas ng ating PAR, bago tumbukin ang Taiwan at ang Southern Japan, ang extreme Northern Luzon. Sa extreme Northern Luzon natin, maging alerto at maging handa ho ang Batanes, Babuyan Island, ang Cagayan, Cordillera Region, kasama po ang Ilocos, Zambales, yung mga lugar ho na yan. Ito po kasing super typhoon Inday, yung extension ng kanyang hangin, hindi po magiging kasing lakas nung pinakasentro gitna niya. So hayaan nyo akong i-explain ko sa inyong mabuti. Ito pong super typhoon nasa category 5 o yung pinakamalakas po na bagyo na mabubuo ngayon pong 2026. Kapag hindi po ito nagkaroon ng direktang paglandfall, yung pinakasentro niya, yung pinakamalakas niya, which is category 5, hindi po natin mararamdaman. Ang mararamdaman natin, yung extension ng kanyang hangin, yung nakapalibot po dito sa bagyo, which is mas mahina yon kung ikukumpara sa pinakagitna ng bagyo. Dapat po magets natin mabuti mga kababayan. At i-explain ko sa inyo ang iba't ibang kategorya para malaman ho natin. Ang mga bagyo po ay nagsisimula sa pagiging tropical depression. Ang tropical depression, ito is category 1 at mahinang bagyo na nagtataglay ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Kapag ang bagyo naman ay mas lumalakas ito sa tropical storm. Ang category 2 na pasok ang hangin sa 63 to 88 kilometers per hour. Pag mas lumakas pa, magiging severe tropical storm, category 3, 89 to 117 kilometers per hour.
Pero pagdating naman po sa Category 4 typhoon, ito ay medyo malakas-lakas na po at talagang nakakatakot na rin. Pag typhoon category, nasa 118 to 156 kilometers per hour. Category 4 po yan. Pag Category 5, ito na yung sinasabi natin. Kategorya ng Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday na nasa labas ng ating bansa. At ito po ay merong tinatawag na life-threatening na lakas ng hangin. 185 to 205 kilometers per hour pataas ang nagiging hangin po nito. At talaga naman pong delikado at hindi po natin pwedeng baliwalain. So bago tayo magpatuloy, bibigyan ko ho kayo ng mga paalala, and itong mga paalala ko ho na sasabihin sa inyo, kinakailangan po ay sundin natin ngayon din. Huwag tayo maghintay na maramdaman natin ang epekto ng malakas na bagyo bago pa tayo mag-asikaso. Unang-una, in example at sinabi ko na ho sa inyo, sa July 8 ang pagpasok ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility at ganap na mararamdaman yan sa July 9 hanggang sa July 15. Dapat alam po natin yung mga petsa. Yan po ay base na sa ating advanced weather system, so tropical cyclone threat potential. So kapag ka 2 araw hanggang 3 araw bago pumasok ng ating PAR o bago dumating ang bagyo, kinakailangan yung mga bahay ho natin na mayroong mga katabing puno na matataas, yung mga sanga na delikado, mga kawayan malapit sa bundok, putulin ho natin dahil yan ho ay delikado. Kapag ang isang bagyo ay super typhoon, yung mga puno kahit gaano yung kalaki, gaano katibay, kayang-kaya pong patumbahin yan instantly, mabilisan lang ng isang super typhoon. Ganyan po yan kalakas, no? At alam nyo, hindi naman tayo lahat is nakakaranas ng mga super typhoon dahil nga po yung mga kababayan natin, especially sa may Eastern Visayas, no? Extreme Northern Luzon, sa Luzon, yan yung mga dinadaanan usually ng bagyong malalakas. Alam na nila yung mga paghahanda. Kaya kay Kuya Francis, ako po, yung mga senior natin, mga nanay natin dyan, lagi ko po kayong inaalalayan one by one, step by step, sa mga dapat ho nating gawin. Ang importante itong sa dulo, paalala ho ito sa bawat isa sa atin. Pangalawa, bukod sa putulin ng mga sanga malapit po sa mga bahay natin dahil delikado ho yan, kailangan din ho, yung mga mahina o hindi masyadong nakapakot, hindi matibay ang mga bubong, talian natin o lagyan natin ng pabigat para hindi ho tangayin ng hangin. Nangyayari yan kapag merong mga malalakas na bagyo at pasok ang Super Typhoon Inday sa kategory ng malakas na bagyo. Itaas din at isafety ang mga importanteng gamit na hindi po mababasa ng ulan o maaabot ng mga baha. At isecure din o i-unplug yung mga gadget natin na nakasaksak sa safety po na lugar. Mamaya kasi yung mga gadget natin, mga electric fan, mga fan na lahat na nangasaksak, i-unplug natin. Once kasi na maabot siya ng tubig, magkakaroon po ng pag-spark o pwede pa tayong makuryente. I-ready din ang mga emergency kit, ang go bags. Araw-araw ko itong inuulit, no? Importante kasi, hindi kasi natin pwedeng baliwalain. Lalo na, may super typhoon po tayong minomonitor. Kasama sa emergency kit o go bag, ang tubig, pagkain, gamot, ilaw, no? Flashlight, yung mga yan. Kailangan ho natin yan. Ito naman po ang kailangan nating maghandaan ng paano. Kapag ka sa update, isang araw na lang bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyo, ganito pong gagawin natin. Yung mga lugar ho na malapit sa mga karagatan sa ilog, kinakailangan lumikas. Lalo na kapag merong nakataas na warning signal sa inyong mga lugar. Wag ho natin baliwalain. Kapag prone kayo sa mga landslide o mga pagbabaha, sa matataas na alon, umiwas na ho tayo. Mas maganda yung safety tayo kaysa mananatili tayo sa mga lugar natin kung hindi naman safe. At kung safe naman ang inyong lugar, hindi naman inaabot ng mga pagbabaha o landslide, kapag nandyan na ang malakas na bagyo, manatili na naman sa loob ng inyong bahay at wag na po labas ng labas. Kaya din, kinakailangan din po na mag-imbak at mag-stock tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw. Tanong ng mga kababayan, gaano ba katagal itong malakas na bagyo? Sa ating forecast track sa advanced weather system natin, sa tropical cyclone threat potential natin, aabot ng almost 1 linggo ang magiging epekto nito. Bagamat walang direktang paglandfall, yung trap extension ng kanyang hangin ang makakaapekto. At kapag ka makalabas na ang malakas na bagyo ng ating PAR, nandyan pa rin ang magiging epekto ng habagat na mas malakas. Kaya nga po hanggat naka-monsoon break tayo, sinasamantala natin. Wag na kayong magreklamo na ako po
mainit daw tapos puro bagyo naman ang update. Naka-monsoon break po tayo. Ang ibig sabihin nun, pansamantalang paghina o pagkawala po ng habagat, and lagi ko pong ine-explain kapag ganyan, sinasamantala natin. Kapag ka monsoon break, ibig sabihin walang bagyo sa loob ng ating bansa. Kapag pumasok na etong Super Typhoon Inday, mawawala ang epekto ng monsoon break, ang easterlies mawawala at lalakas ang habagat sa pinakamalakas po na kategorya nito. Kaya kailangan maging alerto at maging handa. Yung mga low-lying areas, especially sa Metro Manila, linisin po natin ang ating kapaligiran para hindi po pagmulan ng mga pagbabara sa kanal at hindi magkaroon ng biglaang pagbabaha. Ito yung huling paalala ko na lagi ko sinasabi. Ipanalangin po natin sa Panginoon na itong paparating na super typhoon ay huwag bumaba ang trap niya, no? Yung forecast niya, pababa. Diyan po sa parte po ng extreme northern Luzon. Kasi diyan yan yung pinaka-area niya, diyan siya dadaan eh. Sa Eastern Visayas, talagang mahahagip ng trap o extension po ng paparating na bagyo. Ipanalangin natin na mag-record ito papalayo at hindi magkaroon ng mas matinding pinsala. Kaya yung mga nakapanood ng naging epekto ng Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday sa Guam, hindi naman po ganoon katindi ang mangyayaring epekto nito sa Pilipinas dahil hindi naman po ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. Magkagayon man, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante at kinakailangan pa rin nating maging handa. Alam nyo, sa bawat oras na paghahanda natin ay nasi-safety natin o naliligtas natin ang buhay ng bawat isa. Yung pagiging updated sa lagay ng ating panahon dito sa ating weather channel, madaling araw pa lamang po nagbibigay na tayo ng paalala at yung mga nagsasabi kung yung mga lugar ba nila ay apektado, in-explain ko pong mabuti, no? Pagpasok ng bagyo sa July 8 sa ating Philippine Area of Responsibility at mararamdaman ng epekto simula July 9 hanggang July 15. Doon makikita natin yung pinaka tinatawag na area of probability, forecast track, mga heavy rainfall warning na magiging epekto. Kasi ang bagyo ho, kahit malakas yan, nagbabago yung sistema niyan. Minsan, ang isang malakas na bagyo sa karagatan, no, sa Philippine Sea, kahit makapasok ng paglapit sa ating Philippine landmass, nagbabago o humihina. May mga senaryong ganon, kaya nga po mahalaga yung ating panalangin. Mga kababayan, lahat po na nakikinig kay Kuya Francis Weather Update, ako'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Hihiling ako ng pabor na i-like at i-share nyo yung update natin para mapanood ng mga kababayan natin at mawala po ang kanilang pangamba. Muli, magbibigay ulit ako ng update sa lagay ng ating panahon. Dito ko muna tatapusin. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo ngayong araw po ng Linggo, Family Day, and God bless po sa inyong lahat.